ibig ni Propeta Nathan kay Saul bilang siya yung unang hari na naglisya. Ibig sabihin, hindi po nakatupad dun sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, total wipe out doon po sa lahi ng mga Amaliksita. Huwag kang manghihinayang, huwag kang mahahabag, huwag kang manghihinayang sa kanilang mga hayop, lalaki at babae, sumususo, no? Lahat yan, i-wipe out mo. Kaya sabi niya, but now thy kingdom shall not continue. Ang kaharian mo hindi na magpapatuloy. Jehovah hath sought him a man after his own heart. Sapagkat ang Diyos ay humahanap niya ng lalaki, no, na nakalulugod sa kanyang puso. At yung po yung hindi po nagampanan ni Saul, nakalulungkot. Maging din po sa hindi po nakalugod sa puso ng Diyos, hahanap po siya. Kasi sa aminin natin sa hindi, meron pong mga taong mas better kaysa sa atin. Tama po ba? Lagi naman meron ganun eh. Kahit po sa pag-aaral, di ba, pag estudyante ka, meron talagang nag-excel sa isang section. At makikita mo, merong mas mabuti, mas magaling kaysa sa'yo. Kahit po sa trabaho. No? At yung po yung dito'y binabanggit, and Jehovah hath appointed him to be a prince over his people. No? At si Jehovah, sabi niya, ang Diyos, yun ang i-appoint niya pagkatapos mo dahil hindi na magpapatuloy yung kaharian mo. No? Because thou hast not kept that which Jehovah commanded thee. Sapagkat hindi mo nga sinunod. No, naalala ko nung akin pong itinuro ito, yan, sabi ko po noon, partial obedience is the sin of disobedience. Yung po palang hindi pagtupad ng buo sa iniutos ng Diyos, kasalanan. O sige, pinatay mo nga yung mga Amaleksita, pero meron kang kinuwang buhay. Sino po yun? Si Haring Agag. Ang sabi po ng Diyos, huwag kang manghinayang sa mga hayop. Pinatay mo nga yung mga hayop, pero meron kang itinira. Ano itinira mo? Yung mga hayop na mga matataba, yung mga hayop na magaganda, yung mga hayop na pangit, pinatay mo. O ibig sabihin, hindi mo tinupad ng buo. Partial. Kaya sabi ko po noon, partial obedience is the sin of disobedience. Kung tutupad na tayo po sa utos ng Diyos, gawin na po natin ang buo. Huwag po yung parang yung Bombay, yung hulugan. 'Di ba? Wag po yung gano'n, dapat yung buo na. Ibig sabihin parang ganito po yung mga kapatid, real talk. Sa linggong ito, sasambar ka rin lang naman sa Diyos physical. Gawin mo na ng buo. Paano po yun? Yung dumating ka rito, hindi ka late. Meron po kasi nakalulungkot, may dumalang po. Pagpasensya nyo na po, ako po yung humihingi ng paumanhin. No? Meron pong darating, bread breaking na. Meron darating, tapos na yung Bible study, message na. Meron dumarating, last prayer na nga po, worse. No? Ibig sabihin, kung magdilingkod na lang naman tayo sa Diyos, gawin na natin class A. Class A1. Di ba? Kahit nga po sa school bawal po yung maliit. Di ba? Sa school nga po, napakahigpit no ID, no entry. Bakit doon nasusunod natin? Bakit pag sa Diyos, hindi natin nagagawa ng ganap? So ito po yun. Basahin ko po yung wikang Tagalog. Ang sabi po niya, sabi ng Diyos po kay Saul, ngunit ngayon, hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon humahanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. Yun nga po yung nakita niya kay David. No? At inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Ngayon po, nung nalaman po niya yun, nung narinig po yun ni Saul, kasi ang tagal niyang hinintay si Saul, ina-anticipate niya Kasi nangangalat na rin yung bayan. Kasi ang tagal nila hinihintay yung mag-iya sa kanila. Ito po yung nangyari, dumating na po siya, sinabi niya na po yan kay
kay Haring Saul. Tingnan po natin yung 1 Samuel chapter 15. I-pass forward natin ng konti. Sabi po niya, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan sa panghuhula. Ayaw ho niya ng Diyos eh. Yung fortune teller, di ba? Ayaw ho ng Diyos niya kahit ng Old Testament pa doon sa Book of Law. Ayaw niya yung fortune teller, yung manghuhula. No? Gaya ng kasalanan ng panghuhula, yung paghihimagsik. At ang katigasan ng ulo'y gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Yung katigasan daw anya ng ulo, pakinggan niyo to mga anak. Gaya anya daw ng ano? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag kang maging hari. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa kanyang mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at hindi sumunod sa kanyang tinig. Ito pa lang dahilan mga kapatid, kaya kinuha nila yung mga matatabang hayop. Natakot po si Saul sa bayan. Naalala ko po yung nabasa ko kanina. Ang ganda ho ng quotation eh. Real man fear God. Ang tunay daw pong tao natatakot sa Diyos. Dito po nagkamali po ng kinatakutan si Haring Saul eh. Mas natakot po siya sa bayan na ang utos po sa kanya ng Diyos, huwag kang manghinayang sa kanilang mga hayop. Patayin mo. Wala kang ititirang buhay. Eh yung bayan ng hinayang. Hari, wag mo papatayin yan. Kailangan natin yan. Ang ginawa nila para ma-please. Para kumbaga sa panahon natin ngayon, meron kasing kasalanan na parang kinukonsinte. Yun yung pinakamagandang salita eh. Hindi, hahandog naman natin sa Diyos mo yan eh. Diba? Hahandog naman natin sa Diyos mo yan. Okay, gano'n na lang gawin natin. So ito po yun. Yun nangyari mga kapatid. Natakot po siya sa bayan. Kesa na dapat na mas matakot siya sa Diyos. Kaya po niya kinuwang buhay yung mga matatabang hayop. At itinirang buhay yung hari na si Agag. Kaya sabi niya, dahil ngayon, isinasami ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. Sabi niya sa 26 at sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik kasama mo sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon upang wag ka nang maging hari sa Israel. Ang sakit nito na katotohanan. Pansinin niyo po yung verse 27. At nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya'y pinigil sa laylayan ng kanyang balabal. At dahil pinigil po niya, ang nangyari at nahapak. Ibig sabihin, napilas. Sa mas lalong mababaw na Tagalog, napilas, napunit. No? Ito po yung verse 28. At sinabi na Samuel sa kanya, hinapak sa iyo na ito at ibinigay sa iyong kapwa na mas maigi kaysa sa iyo. Sakit na ito mga kapatid. Biruin mo, nasa iyo na yung katungkulan, no? Tapos in the blink of an eye, dahil sa pagkakamali mo, aalisin sa iyo at ibibigay, sabi, sa kapwa mo na mas maigi sa iyo. Ang sakit na ito. Ang totoo mga kapatid, kung totoo yan noon, maging po nung panahon ng mga apostol, totoo din po yan. Tingnan nyo po ito pong katunayan. Ito po, nung Day of Pentecost na nangyari. This was written in the book of Acts. Volume 2 ng isinulat po ni Luke. Kasi yung volume 1, yung Lucas. Ito po yung volume 2. Simbolan ko po in 1:16. Patuloy hanggang sa 20. Mga kapatid, ito po yung time na Pentecost, nagkakatipon po yung mga apostol, kasama yung mga alagad at yung iba pang kapwa niya apostol. Ang nagsasalita po dito si Peter. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan ng una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David. Tungkol kay Judas. Kasi po, wag po kayong magkakamali. Dalawa po kasi yung Judas na apostol. May Judas Tadeo, meron din pong Judas Iscariote. At yung tinutukoy po dito, yung Judas Iscariote. Na siyang
nugot sa paghuli kay Jesus. Sapagkat siya ibinilang sa atin. Ibig sabihin, ibinilang sa atin, apostol din. Na? At siya tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Ano po yung ministry? Bilang apostol. Kumuha nga ang taong ito ng kanyang, sa kanya na ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti yung binayad po sa kanya para ipagkanulo niya. Yung binayad sa kanya, kumuha po siya, bumili siya ng isang parang. No? Sa kanyang katampalasanan at sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumamburat ang lahat ng kanyang laman ng kanyang tiyan. At ito'y nahayag sa lahat ng nagsisitahan sa Jerusalem. Ano pa tinawag ang parang na iyon sa kanilang wika na aseldama, sa makatuwid bagay ang parang ng dugo. Yung palang meaning nun, aseldama, parang ng dugo. Pansinin niyo po yung verse 20, ito po yung gusto kong manotice niyo. Kung yan ay totoo nung panahon ni Haring Saul, siya din po yung totoo maging nung panahon ng mga apostol. Verse 20, sapagkat nasusulat, ano po yung kailangan nilang ganapin at bigyan ng katuparan na nasusulat sa aklat ng awit? Sapagkat nasusulat sa aklat ng awit o ng mga awit, bayaang mawala nawa ng tao ang kanyang tahanan. At huwag bayaang manahan doon ang sinuman. At bayaang kunin ng iba ang kanyang patungkulan. Di ba dalawa nga po yung pinagpilian nila? At ang nanaig na napili po si Matyas, ibinilang po para makumpleto yung 12 apostoles. Ito po mga kapatid, nung panahon nun ay katotohanan, nung panahon po ni Haring Saul at nahalili po si Haring David, siya din po yung katotohanan nung panahon ng mga apostoles na kapag ka hindi mo nagampanan yan, yung tungkulin na yan na pinapagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo naganap ang kalooban niya, merong mas mabuting ipapalit at ihahalili sa iyo. Nakalulungkot yan. Maging din po sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nasa iyo na yung kaligtasan eh. Kailangan na lang i-maintain mo, baka maalis pa sa iyo, merong mas better sa iyo ipalit. Kaya naalala ko po nung ako po unang-unang mabautismuhan, ibig sabihin yung bautismo po yung may isip na ako. No? Ang unang-unang talata talaga no, na hindi ko makakalimutan na hanggang ngayon. No? Yung Kawikaang 4:13. Sabi po doon, hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bibitawan sapagkat siya'y iyong buhay. Kasi andyan na sa iyo yan eh. Yung ilawan ng kaligtasan nasa iyo na eh. Kailan yan? Nung nagsisi ka sa iyong kasalanan, tinanggap mo si Kristo, siya yung tumubos ng iyong kasalanan, siya namatay para sa iyo. Sinuko mo yung sarili, nag-confess ka ng kasalanan mo, nagpabautismo ka, yun na yun eh. I-maintain mo na lang eh. No? Baka kasi matulad tayo kay Saul, meron palang mas mabuti sa atin, yung kaligtasang nasa atin na mawala pa sa atin. Di ho ba? Yun na nakalulungkot. Nakatotohanan. Gaya din po ni Judas Iscariote. Bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Kaya naalala ko po yung unang Korinto chapter 15. Sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo sa inyo aking ipinangaral. Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. Kung may matyaga niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban ng kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang salvation pala, yung aral, kailangan i-maintain natin. Hawakan natin mahigpit, wag natin bibitawan. Kasi kung meron tayong dapat na bitawan yan yung mga kamunduhang gawain. Yan yung mga kasalanan. Bakit yung kabutihan ng kalooban ng Diyos, yan pa yung bibitawan natin? Baka matulad po tayo kay Saul. Matulad tayo kay Judas Iscariote. Nasa atin na, alisin pa sa atin. Mapunta pa sa iba. Di ho ba, mga kapatid? At yan po yung binabanggit, ang kinupo nila, yung Psalm chapter 109, verse 8. Ito po nakasulat, maging kaunti nawa ang kanyang kaarawan. Ang tinutukoy po dito, ang kaganapan, si Judas Iscariote.
maging kaunti nawa ang kanyang mga kaarawan at kunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Kasi ang gaganapin niya po rito, pagbibili niya ng 30 silver coins ang Panginoon. Kaya ang sabi rito, maging konti nawa ang kanyang kaarawan at kunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Yun po yung dito binabanggit. Kaya nung mangaral po si Paul, tinuro po niya in Acts chapter 13 verse 22. Ang sabi po niya, God removed Saul and made David their king. God spoke favorably about David. He said, I have found that David, son of Jesse, is a man after my own heart. Ito po yung topic natin. I have found that David, son of Jesse, a man after my own heart. Why? Bakit? He will do everything I want him to do. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kasi yun ang hindi nagawa ni Saul. Ang gusto ng Diyos, no, meron pong taong gagawa ng lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin natin. Kasi nag-fail po siya kay Saul eh. Di ba? Ang ibig pala sabihin noon, mga kapatid, para maging ang bawat isa sa atin ay lalaking malapit sa puso ng Diyos. Dapat kaya po natin gawin yung kalooban ng Diyos na ipagagawa sa atin. At kung ako po tatanungin niyo mga kapatid, eto po nabasa ko lang po ito, mamaya ko pa sana ito sasabihin pero gusto ko nung sabihin ngayon eh. Ito po quotation. Ewan ko sana po maisip din po natin kung totoo o hindi. Kung ang Diyos talaga yung tunay at totoong priority mo sa buhay mo, walang taong busy. Nagets niyo po? Walang taong busy. Babaliktarin ko po, walang taong busy. Kung ang tunay at totoong priority niya sa buhay ay ang Diyos. Kasi kung naniniwala ka kapatid, naniniwala ang bawat isa sa atin na dapat lamang sa araw na ito, kahit nga po sa kalendaryo, pula ng araw na ito, payag kayo, wala po kayong makikitang linggong itim. Lahat po ng linggo pula, payag kayo. Kahit po yung gobyerno kinikilala yung linggo pula. Kung naniniwala tayo na yung linggo, hindi naman po niya hinihingi 24 hours, dapat nandito tayo nakikipagkatipon tayo para sambahin natin ang Diyos. Bakit po? Deserve ba ng Diyos na sambahin natin siya? Tanong niya po yan sa sarili niyo. Deserve ba ng Diyos na sambahin natin siya? Kung deserve, bakit ka busy? Kaya tama po yung nabasa kong quotation eh. No? Walang taong busy kung si God ang tunay at totoong priority mo sa buhay. No? Kasi nung una, sinabi mo, Brad, pwede ba ipanalangin mo ako magkaroon ako ng trabaho? Di ba? May mga ganyan. Brad, ipanalangin mo naman matanggap ako sa trabahong ina-applyan ko. Pinag-pray ka. Eto, tinanggap ka ngayon, natanggap ka. Tapos ngayon, lumipas yung mahabang panahon, kapatid, ba't hindi ka na nakakadalo? Kasi may trabaho ko. Ang tanong eto, yung Diyos ba naglagay ng basura sa buhay mo? Para ang lumalabas, yung Diyos naglagay ng basura sa buhay mo. Bakit? Hindi ka na nakakasamba sa Kanya eh. Ang dahilan mo na ngayon, yung hiningi mo sa Diyos. Brad, pwede ba ipanalangin mo ako para magkaroon ako ng trabaho? Nagkaroon ka na ng trabaho, answered prayer ka. Lumipas ang mahabang panahon, tinatanong ka ngayon, Sister, ba't hindi ka na nakakadalo? Kasi po, may trabaho na po ako kahit linggo may pasok. Parang ang Diyos pa yung naglagay ng basura sa buhay mo para hindi mo siya sambahin. Nakaka-relate po kayo mga kapatid? Make sense po ba yung sinasabi ko? Baka wala naman na mga kapatid. Parang ganun eh. Di ba? Parang ang naging dahilan pa kaya hindi ka sumamba kasi binigyan ka ng Diyos ng trabaho na hiningi mo naman sa Kanya. Na kahit tayo, alam natin, pag linggo, kahit sa kalendaryo mo tingnan, pula yan. Ibig sabihin nun, walang pasok.
Kaya lang, ang problema ito, ano ba talaga kasi yung priority mo? Si God ba talaga o hindi? Di ba? Doon lang nagkakaroon ng pagkakatalo, mga kapatid. At yun po yung nakita ng Diyos kay King David na hindi niya nakita kay Saul. Kaya tayo kasi ang priority, choice mo yan eh. Payag kayo? Kaya ka natin dito, choice mo nandito ka eh. Tama? Real talk. Kaya ka natin dito, choice mo kasi choice mo maipagkatipon sa mga lingkod ng Diyos, sa mga Kristiyano kapwa mo para sumamba sa Diyos. Choice mo yan, kaya ka nandito. At ngayon, kung bakit maraming mga bakanting upuan, choice din kasi nila. Real talk, masakit, pero totoo. Tama. Kaya ito po, sabi po niya, ang sabi po ng Diyos sa 1 Samuel chapter 15, 18 hanggang 22. Ito na po, nireal talk na po si Saul. Sabi po niya sa pamamagitan po ng propetang si Samuel, sa bibig po niya, at sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipulin ang makasalanang Amaleksita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Ang gusto ng Diyos, totally wipe out. Yun ang gusto ng Diyos. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam. At ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunog ang tinig ng Panginoon. At ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek. Pansinin niyo pa, ang gusto ng Diyos, lubos na lipulin. Pero meron siyang itinira. Sino po? Yung tinira niya po, yung pinakamataas pa, yung hari pa ng Amalek. No? At aking lubos na nilipol ang mga Amaleksita. Sa inyong palagay mga kapatid, real talk lang to. Paano niya po nasabing nalipol niyang lubos ang Amaleksita pero ang tinira niyang buhay ay yung hari pa? Ibig sabihin, pag tinira mong buhay, buhay pa rin ho yung buong Amalek dahil siya po yung nagre-represent sa Amalek bilang hari. Tama? Tuloy po natin. Verse 21, ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at baka ng pinakamabuti sa itinalagang bagay upang, pasin niyo po ang purpose upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Ito po yung sinabi ng Diyos kanina sa bibig ng propetang si Samuel, natakot kasi ako sa bayan. Kaya hindi ko na sila pinigil. Kinuha yung pinakamamabuting mga hayop at yung mga pangit na hayop pinatay namin lahat. Kaya kanina sabi ko po, yung quotation na nabasa ko kanina, ang ganda eh. Real men fear God. Ito po yun. Kung meron man tayong dapat katakutan sa buhay na ito, Diyos. Bakit po? Yung Diyos po, kaya pong patayin maging ang laman at kaluluwa natin. Pero yung tao, kaya nang pong kuhanin yung buhay natin pero hindi kayang kuhanin at patayin yung kaluluwa natin. Pero kayang dalawa ng Diyos gawin yun at ibulid tayo sa dagat-dagatang apoy. Di ho ba? Kaya kung meron man tayong dapat katakutan, yun po yung Diyos. Tuloy ko po yung last verse, yung verse 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kasi parang kumbaga sa ano, ang inaano nila eh. Hindi kaya kami sumuwi sa utos ng Diyos eh. Para maghain sa Diyos eh. Di ba minsan may mga ganun eh. Wala naman kasing alternatibo eh. Di ba wala naman talagang alternatibo
doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na kumbaga sa panahon natin ngayon parang pwedeng okay na yan. Kasi hindi niya nagawa yun pero meron naman siya pampalubag loob, pampalubag loob. Okay na yan. Sa Diyos ko, hindi pwede yun eh. Ang utos ng Diyos, total wipe out. Hindi pwedeng, hindi nagtira kami kasi ihahambog namin sa iyo bilang hain. Yung amoy na makakarating sa langit, magiging samyo ng masarap na amoy. Hindi, ang sabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng propetang si Samuel, ang pagdinig maigi kaysa hain at handog at ang pagsunod kaysa sa taba ng mga hayop na yan na sinusunog ninyo. No, mga kapatid. At yung pagkakaiba ni Haring Saul at ni Haring David. Kasi naintindihan po ni Haring David kung ano yung makapapatid sa pagkauhaw ng Diyos eh. Nauuhaw po ang Diyos saan? Sa mga tao, sa mga lalaking gustong sumunod ng buo, hindi po yung partial sa kalooban niya. Gaya ng ginawa ni Saul na partial. Ito po, tingnan niyo po in Psalms chapter 40, verse 6 to 8, naintindihan po yan talaga ni King David eh. Ang sabi niya po rito, hain at handog hindi mo kinaluluguran. Mamaya alamin natin yan. At hain at handog hindi mo kinaluluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan. Kasi napaka-importante po kasi yung ano eh. Yung parang sa mga anak. Ito, magre-real talk lang. Parang ito yung pinakamagandang halimbawa eh. Kasi karamihan at ako naranasan ko na rin maging anak. Sabi nga naalala ko yung sinabi sa akin ng tatay ko eh. Ang life cycle ng tao, anak ganito. Magiging anak ka, darating ang panahon mag-aasawa ka, magkakaanak ka, magiging magulang ka rin. Tama. Mararanasan mo yung ginawa mo na nagpasaway ka, may magpapasaway din sa yung anak. Nakuha niyo po? Di ba pag pinagsasabihan ng mga magulang yung mga anak, iba kasi yung napakinggan mo lang sa salitang dininig mo. Tama? May pagkakaiba. Napakinggan mo versus dininig mo. Yun sinabi sa'yo ng magulang mo. Magkaiba yun eh. Napakinggan mo lang, pwede mong hindi gawin. Pero yung salitang dininig, in-apply mo yung napakinggan mo. Tama po ba? Yung po yung dito'y sinasabi ni Haring David. Kaya naintindihan niya eh. Naunawaan niya kung bakit po siya naging God's after his God's own heart. Ito po, sabi niya, ang aking pakinig ay iyong binuksan. Handog na susunugin at handog na tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y dumating. O dumating ako sa balumbong ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yung pala ang pamatid eh. Aking kinaluluguran sundin ang kalooban mo, ang kautusan mo nasa loob ng aking puso. Kasi parang ganito eh. May mga tao, real talk ulit to, na nakasanayan na yung pupunta ka sa pagkakatipon tuwing linggo. Nakaugalian mo lang. Pero kung tatanungin mo siya, deep inside, hindi siya masaya. Naging ano lang niya, naging habit. Habit na lang niya. Nakaugalian niya, naging gawi, lifestyle. Ang gusto ng Diyos ganito eh. Sinusunod mo yung kalooban ko, yung kautusan ko, pero dapat masaya ka. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Diba? Kasi pagka nalulugod ka sa ginagawa mo, hindi nakakapagod. Payag kayo. Tama? Naalala ko po, nung nanligaw po si Jacob para po kay Raquel, 7 years. Ganon kasi yung kaugalian nun. Ang sabi po niya, ang 7 taon ay parang nagdaan lamang dahil sa taglay ng pag-ibig ko sa iyo. Wow. Hindi pala nakakapagod yun. Pagka ginagawa mo yung labor mo, in love. Kapag ka ikaw naglilingkod ka sa Diyos, sumasamba ka sa Kanya, na ikipagkatipon ka, na ang
uudyok sa'yo, pag-ibig mo sa Diyos, hindi nakakapagod. Masaya ka, nalulugod ka. Tama ko ba mga kapatid? Yung pag umuwi ka, masaya ka, iba yung dating. Ang ganda ng napakinggan ko, parang ang sarap maglingkod sa Diyos. Yun yung hinahanap ng Diyos. At yun po, hindi niya nakita kay Saul. Nakita niya kay David. No, mga kapatid, dinidinig po na ni David yung utos sa kanya ng Diyos. At nung dininig niya yon, ginagawa niya yun na may kaluguran sa kanyang puso. Bakit? Mahal niya yung Diyos na nagputos sa kanya. Hindi ko kasi nakakapagod. Tingnan niyo po. Real talk ito. Pagka ikaw nagtrabaho ka, na nag-work ka lang for 8 hours, yung minimum hours of work, pero wala naman doon yung passion mo, nakakapagod. Totoo yan. Kasi naranasan ko na yun eh. Nag-construction ako. Nag-bouncer ako. Pagka ano ka, pag uwi mo ng bahay, parang pagod na pagod ka. Kasi hindi mo naman ginagawa yun na may kasamang pag-ibig eh. Ginagawa mo yun dahil sa pera. Gusto mo maitaguyod yung... Pero pagka ang trabaho, nandoon yung passion mo, nandoon yung pagmamahal mo, hindi mo nakakapagod ng trabaho, masaya ka. Yun ang pagkakaiba. At yun po yung gusto matutunan ng Diyos sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At ang totoo, sinipi po yan ng author po ng Book of Hebrews. Yung chapter 40 po yan ng Isaias. At nung sinipi niya yan, sa Mesiyas naman, si Jesus Christ. Tinampo ninyo Sisimulan ko po in verse 5, Hebrews chapter 10, verse 5. For this reason, ang tinutukoy po niya kasi, yung cycle po na ginagawa po ng bayan ng Israel yearly. Ano po ba yun? Animal sacrifices para po mapatawad ang kasalanan ng buong bayang Israel. Yearly po yun. Pag sinabi po kasing cycle, mga kapatid, parang ganito po yan. Naalala ko po si brother. Ang pinakamagandang halimbawa si brother na. Yung brother, yung mga alis. Brother, di ba meron po yung maintenance? Di ba yung gamot? Halimbawa, parang meron kang sakit. Maintenance. Pag sinabing cycle, hindi pwedeng putulin. Ibig sabihin ng cycle, tuloy-tuloy. Tama ho ba? Tama. So ito po yun. Hindi pwedeng maputol. Taong-taong ginagawa po ng bayang Israel ang paghahandog po. Yearly para po mapatawad ang kanilang kasalanan. Ang tanong, napapatawad po ba? Hindi po. Kaya ito po yung binabanggit doon sa verse 5. Yung binabanggit na una, yung yearly cycle na paghahandog. Sabi niya, for this reason, when Christ came into the world, He said, you did not want sacrifices and offerings, but you prepared a body for me. Inihanda mo ang isang katawan sa akin. At yung katawang yaon, yung po yung ginamit ng Mesiyas. Yung 1:14 po ng John, at nagkatawang tao ang berbo. Yung po yung katawan. Physical po yun. At nagkatawang tao ang berbo, tumahan sa gitna natin. Sa literal translation, He tabernacle with us. No, mga kapatid. Tuloy ko po yung pagbasa. But you prepared a body for me. Tuloy ko po yan. In verse 6, sa mga handog na susunugit at haing patungkol sa kasalanan, hindi ka nalugod. Nang maggadoy sinabi ko, narito ako'y pumaparito. Sa balumbo ng mga aklat, ito po yung kaninang binasa natin sa Isaiah 40. Sinipi po yan. No? Ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Naalala ko po ito mga kapatid, nung nadoon po siya sa Garden of Gethsemane, 3 times po siya nag-pray. At sa 3 times po yun, nasabi po ang paglalarawan po ng Diyos, no, sa sulat po, meron po siyang tinatawag na synoptic gospel, Matthew, Luke, Mark. Ibig sabihin pare-parehas ng nilalaman. Gaya daw po yung pawis ng nagbubuo-buong dugo. Ang panalangin po niya, kung maaari sana lumagpas sa akin ang sarong ito. Ang tinutukoy kamatayan niya. Kasi kailangan niya na mamatay para matubos ang kasalanan. Pero wag mangyari ang ibig ko kundi ang ayon sa ibig mo. Ito po yun, mga kapatid, no? Yun sa kautusan, verse 9,
At sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ng iyong kalooban. Si Jesus Christ po yun. Inalis niya ang una. Ano po yung una? Animal sacrifices upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal. Ito po mga kapatid, contrans, magre-real talk na naman ako. Sa pinanggalingan po natin pananampalataya, ang Katolik, para maging santo ka, kinakailangan mamatay ka muna. Di ba? Kagaya po meron na tayong mga Pilipinong santo eh. Si Saint San Lorenzo Loris, kinakailangan mamatay ka muna. Dito po pinapaliwanag ng banal na kasulatan. Ang mga santo po, buhay. Ito po, sa kaloobang yaoy. No, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman, sa English po yan, sanctified. Meron pang ibang translation, made holy. O ano ibig sabihin pag made holy? Di ba, saints? Tama? Banal. Paano po? Sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo. Kaya ang mga saints, buhay po, hindi kinakailangan mamatay at saka hindi kinakanonize. Na ito para maging santo, ika-canonize ng ano, hindi po. Dito po, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, sanctified ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Di ba? Amen. Kinakailangan po magkaroon ng katawan na ano po, nagagawa ng kalooban ng Diyos. Kagaya po natin ngayon, ang bawat isa po sa atin na gumagawa ng kalooban ng Diyos ngayon, di ba inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa? Ano po yung una? Animal sacrifices. Kasi kung hindi pa yan naalisin ngayon, ako wala po mapapatawad ang kasalanan sa atin ngayon. Magkano baka? Magkano po baka yung buhay? O biruin mo magkano yung tupa, yung buhay? Para mapatawad ang kasalanan mo taon-taon? Eh kung umiiral pa rin ngayon yan, eh ang tagal natin siguro mapapatawad ang kasalanan. Eh magkano yung tupa? Buhay, saka mo ipapapatmag. Mamumroblema ka pa ng paghanap ng saserdote. Dapat pa ang saserdote nga hanapin mo mula sa angka ni Levita. Eh kung hindi pala Levita yun, nagpapanggap lang. Eh di patay pa, di ka pa mapapatawad. Kasi hindi valid, hindi pala Levita yung kinuha mo eh. Bisaya pala yung kinuha. Real talk lang eh. Para makarelate tayo, di ba? Hindi pa rin mapapatawad kasi mali. Dapat tama lahat sa formula. Tuloy po natin mga kapatid ang pag-aaral. Kaya nga po, ano po yung ikalawa na yun na itinatag? Ito po, in Romans chapter 12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan bilang isang haing buhay. Contrast. Nung araw po yung haing pinapatay. Animal sacrifices. Ano po yung ngayon? Yung hain po ang gusto ng Diyos buhay. Yung mga katawan natin ito, ipipresent natin sa Diyos bilang haing buhay. Banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Paano po ba nagiging banal ang katawan? Ito po. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Sa pamamagitan daw po ng pagta-transform. Hindi tayo dapat umayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po yung itinatag ng Diyos na ikalawa. Ang hain na po ngayon, hindi na ho pinapatay. Ang hain po ngayon buhay. At yung po yung ginagawa natin. Inihaharap natin itong ating mga katawang pisikal sa Diyos, lalo na po sa araw na ito bilang haing buhay. Sa paanong paraan? Itong katawang ito, hindi natin po pinapaayon sa kilos ng mundong ito, ng sanglibutang ito, mga kapatid. Kaya kayo po ang papatid sa uhaw ng Diyos. Maglilingkod na rin naman tayo kanina, sinabi ko na po, gawin na po natin class A1. Kasi kung ang problema po, real to po ulit, paumanhin po ulit, kung ang problema late, edi magising tayo na gumaga.
Ang pagsamba 9, gising tayo ng 5. Ewan ko na kung alas 5 na yan, malit ka pa. Sobrang ang haba na ng preparasyon mo, ma-anticipate mo para hindi ka malit, di ba? Kasi sabi ko nga kanina mga kapatid, ang ganda po ng quotation na nabasa ko. Walang taong busy kung ang Diyos ang iyong totoo at tunay na priority. Totoo yun, walang busy tao. Kung priority mo siya. Kaya lang po nangyayaring gano'n kasi hindi naman kasi siya ang nagiging priority mo. No? Yun lang po yung nagkakaroon ng pagkakaiba. Kaya sa panahon natin ngayon, pwede ang bawat isa sa atin maging David eh. Possible. Bakit po? Kasi itong katawan na ito, haharap natin sa kanya bilang haing buhay eh. At yung paglalagay bilang priority mo yan, ang Diyos, sa buhay mo, it is a matter of your choice. It is a matter of our own choice. Kinakailangan muna natin kasi piliin maging priority ng Diyos. Kasi pag hindi mo pinili yon, magiging Saul tayo. Hindi tayo magiging David. Mga kapatid. Yun po yung katotohanan. Isa pa ho, in Psalms 51, 16, 17, alam na alam po ni David to eh. Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain, na kung dili bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Pansinin niyo po yung verse 17. Ang hain sa Diyos ay ang bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos ay hindi mo wawaling kabuluhan. Babalik po ang katunayan nito mga kapatid. Yan po talaga yung gusto ng Diyos na hain eh. Naalala ko yung Day of Pentecost, babalik uli ako doon. Kasi doon ako nag-quote kanina, doon uli ako mag-quote. Nung mangaral po si Peter at saka ang ibang mga apostol, kasi naghahanap pa sila ng Mesiyas na ano eh. Sabi niya, yung pinako nyo, ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos. Ba't pa kayo maghahanap ng ibang Mesiyas? Wala nang pangalawang Mesiyas na darating. Yung dumating na pinako nyo, yun na yung Kristo, yan na yung author of life. Ngayon, nung marinig nila yun, ito po, pansinin niyo po nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan na ng kanilang puso, nabagbag. Sabi po, ang hain daw sa Diyos, naintindihan talaga ni David eh. Ang hain sa Diyos, isang bagbag na puso. Ang dami nito, 3,000 to. Ang daming hain sa Diyos nito. 3,000 kaluluwa na marinig nga nila to ay nasaktan ng kanilang puso at nagsabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ano na sila eh? Sa English po, they were pricking or pierced in their heart. Nabagbag na po yung, ano kailangan namin gawin? Ano po sabi? Sa verse 37. No? Ano kailangan namin gawin? Ang sinabi sa kanila, Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni si Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. Kaya nung naalala ko po na nag-BBS tayo, ilan po yung nabautismohan noon? Anak ni Sister Ian, nabautismohan din. Anak ni Brother Norley, nabautismohan din. Yung mga anak ni Sister Lorena, nabautismohan din. Yung po yung hain sa Diyos. Yung bagbag na puso, yung nagsisisi, yung po yung hain sa Diyos. Mga kapatid ko. Diyan po ang Diyos ay totoong nalulugod, mga kapatid. At yan po yung nasain din natin, yung makapaglapit po tayo ng kaluluwa sa Diyos, mga kapatid ko. At nung naalala ko po yung last na topic ko, kahit po si David tinatawag na lalaking malapit na malapit sa puso ng Diyos. Di ba yung last topic ko, nagkaroon po siya ng dalawang kasalanan. Isang kasalanan lang yun eh. Fornication dahil kay Bathsheba. Pero dahil gusto niya ma-cover up yung kasalanan niya, nag-lead for 2 sins. Pinapatay niya maging yung asawa po ni Bathsheba, si Uriah. Ang totoo, ang Diyos po napakabuti sa kanya. Nung magsisi po siya, kasi ang sabi po, ang hain sa Diyos, isang bagbag na puso. Medyo napapatagal na ako. Bibilisan ko lang mga kapatid. In 2 Samuel chapter 12, 13 to 14. Ito po, at sinabi ni David kay Nathan, ito yung kinompronta na siya. Sabi kasi ni David, dapat mamatay yung taong yun, ang lalaking yun, ikaw.
Hinatulan niya yung sarili niya at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay. Gayon may sapagkat sa gawang iyong binigyan ng malaking pagkakataon ng mga kaaway ng Panginoon o pag magsipanungayaw, ang bata naman ay panganganak sa iyo walang pagsalatay. Buntis dito si Batseba, di ba? Kasalanan. Ang ibig sabihin ng inalis, mga kapatid, hindi nangangahulugang wala siyang kasalanan. Tama? May kasalanan po siya, dalawa nga yun eh. Fornication and then murder. Hindi nangangahulugang wala siyang kasalanan. Pero napakabuti ng Diyos sa kanya. Inalis din naman ng Panginoong Diyos ang loob. Kaya sabi po niya, nung umalis na po si Nathan, ang pinanalangin po niya in Psalms chapter 51:10, ang sabi po niya, likhaan mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos. Magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya, nung matapos na po ni David yung kanyang paghahari, mga kapatid, nung magre-reign na po si King Solomon, meron pong bilin po yung Panginoong Diyos kay Solomon eh. Alam po ninyo, with regards to this topic na ating pinag-aaralan na si Haring David ay lalaking malapit na malapit sa puso ng Diyos. Ito po. In 1 Kings chapter 3 verse 14, ang sabi po niya rito kay Haring Solomon, and if, may condition and if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands as David your father did, I will give you a long life. Nakita niyo po? Kahit po si David, mga kapatid, sinabi po ng Diyos kay Haring Solomon, ikaw magiging hari ka, hahalili ka sa iyong ama. Ito lang yung billing ko sa iyo. Tularan mo ang iyong ama na tinupad ng buo at malugod ang aking mga kalooban. Sa ganung paraan, sabi niya, papahabain ko ang iyong buhay. Mga kapatid. Kaya, ang gusto ko lang pong makita natin sa pag-aaral na ito, mga kapatid ko, maging tulad na tayo ni Haring David, huwag tayong tumulad kay Saul. Sabi ko nga po sa inyo, muli ko uling sasabihin, partial obedience, katulad po ni Haring Saul, is the sin of disobedience. Ang kailangan po ng Diyos, mga kapatid, yung makapapatid sa uhaw niya. Itong katawang ito, sabi po kanina, di ba, narito ako'y pumarito sa balungbo ng mga aklat na nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kaloob. Bagamat ito'y sinabi para po gawin ng Panginoong Diyos yung pagtubo sa kasalanan, ito rin po yung sinasabi para sa atin. Kaya nga po yung Bible, ang ibig sabihin niya, basic information before leaving this earth. Andiyan ho nakasulat, parang pag bumili ka rin ho ng kasangkapan, di ba may guidelines kung paano gamitin? Same din po yan sa Bible. Diyan po nakasulat kung paano po tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos para po tayo masabi mga taong malapit na malapit sa puso ng Diyos. Ilagay lang po natin muli na maging priority po ang Panginoong Diyos sa buhay natin ito. Kagaya po ni Haring David. Sapagkat sa isang tao ang priority po ay ang Diyos, wala po siyang masasabing busy ako. Nakalulungkot, napainggan ko po kay Arthur Arboleda. Sabi niya, sabi po ni Dr. Atoy, ito na po, dito po ako magtatapos. Wala kang panahon para mag-exercise para gumanda kalusugan mo. Wala kang panahon para gawin ang mga pagkain ng masusustansyang pagkain. Ito, real talk. Pagka ikaw nagkasakit at naratay ka sa higaan, may time ka na. Huwag nawang dumating tayo. Kasi minsan alam niyo, kapag ka ang tao nararatay, saka po nakakapag-isip sa Diyos. Totoo po yan. Tama. Lahat naman tayo dumating dyan sa ganyan, nararatay sa karamdaman tayo. Huwag na po nating hintayin yun na dumating tayo sa ganong sitwasyon habang tayo may panahon pa, kaya pa natin paglingkuran ng Diyos, i-prioritize natin ang Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat.